Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eliodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sala Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlo Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitzmark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josie and Sister Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel. At gayon din po sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasuntamo. At sa inyo, na namamalaging ang mga gawain ito ay palagi ninyo rin ninanasa na tayo ay magkaisa sa panalanginan. At ngayon pong gabi, bago po tayo dumako sa ating panalanginan, babasahin ko po sa inyo ang Roma 12:12. Roma chapter 12 sa verse 12. Ganito po ang sinasabi. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Kaya nga po ang aking binigay na paksa dito, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos.
Pagkat sa panahong ito, mga kapatid, tayo po ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok at naranasan natin ngayon ang hirap ng buhay, nakakaranas naman ng iba na may mga karamdaman. So, ito po ay nangyayari sapagkat pinahihintulutan ng Panginoon. Kaya nga po, sa panahong ito ay itinuturo ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At bagamat pahirap ang buhay, ay itinuro ng Panginoon ang Roma chapter 12 sa verse 12. Ang una, sabi niya ay mga galak sa pag-asa. Ito po ay talatang nagbibigay sa atin ng biyaya na tayo ay makapamuhay na may pag-asa, na tayo makapamuhay na may kagalakan, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Ang Diyos natin ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga sabi, magalak sa pag-asa, sapagkat ang kanyang mga pangako ay maaasahan natin na siya ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kaya nga, hindi kalooban ng Panginoon sa panahong ito na tayo ay dumadaan sa kahirapan, sa iba't ibang pagsubok. Hindi niya kalooban na tayo ay nalulungkot. Kaya nga ang itinuro dito ni Pablo sa mga iglesia sa Roma, mga galak kayong lagi. Ang sabi, mga galak sa pag-asa. Na ang ibig sabihin, mga galak sa pag-asa, yung pag-asa sinasabi ni Pablo, ito po ang Diyos ng pag-asa. Kaya sinasabing magalak sapagkat may pag-asa tayo dahil ang Panginoon ang maaasahan natin sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga karamdaman, sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, ay sinasabi niyang mga galak sa pag-asa. Sapagkat maaasahan natin ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. Pangalawa, ang sabi po rito sa talatang aking binasa ay magmatiisin sa kapighatian. Alam nyo, itong ating dinadaan ng mga kahirapan na ito ay isa sa kalooban ng Panginoon. Ano tinuturo niya sa atin? Magmatiisin tayo sa kapighatian. Kasi hindi po tayo matiisin. Kaya nga po nasulat ito para tayong dumaraan ngayon sa mga kapigatian ay maalaman natin kalooban pala ng Panginoon na tayo ay magtiis. Kaya ang sabi nga rito ay sa pangalawang sinabi niya ay magmatiisin sa kapighatian. Ano po yung kapighatian yun? Kaya po nung naranasan natin ngayong kapigatian sa may sakit, kapigatian sa mga kahirapan ng buhay, kapigatian dahil itong kapigatian ay isa pa ring paraan na tayo ay mayroong mga pagsubok sa buhay. Kaya pinahintulutan din ng Panginoon ang kapighatian. Pero sabi, magmatiisin tayo sa kapighatian. Kaya nga po ang sabi rito sa Hebreo 10:35 hanggang 36, huwag na ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala at may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kaya sa tiising ito, ang itinuturo pa rin, huwag natin itakwil ang pagkakatiwala. Ibig sabihin, huwag nating alisin ang pagkakatiwala. At sa tiising ito, pag tayo may tiwala, may dakilang gantimpala. At dahil ang pangako ng Diyos ay maaasahan natin, kaya nga itinuro itong huwag nating itakwil ang pagkakatiwala. May dakilang gantimpala. Isinunod yung salitang, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo nagtitiis sa panahong ito, isa rin daw itong kalooban ng Diyos. Kailangan daw natin magawa ang kanyang kalooban. Pero sa mga tiising ito ay pinaalala ni Pablo, huwag natin itakwil ang pagkakatiwala sa mga tiising ito at tayo may pagtitiwala, may gantimpala.
Alam niyo mga kapatid, sa aking edad na ito na mag-84, marami na po akong naranasan pagtitiis sa buhay. Pero yung katapatan ng Panginoon ay naranasan ko. Bawat bagay na aking ipagkatiwala sa Kanya ay may dakilang gantimpala. Gantimpala sa kalakasan, gantimpala sa karunungan, gantimpala sa paglilingkod na may kasiyahan. Ito po ay aking naranasan sa aking buhay. Kaya nga sabi, huwag nating aalisin ang pagtitiwala at may dakilang gantimpala. At ang huli sa number 3, magmatyagain sa pananalangin. At ito po ay mababasa naman natin sa Colossus chapter 4, sa verse 2. Manatili kayong palagi sa pananalangin at kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. So yung pananatiling palagi sa pananalangin, may problema, walang problema. Manatili tayong palagi sa pananalangin. At idinagdag pa ni Pablo dito, magpuyat kayo. Alam niyo ba, sa totoo lang, mas masarap matulog kaysa magpuyat. Pero sabi rito ay magpuyat kayo na mayroong pagpapasalamat. So, kalooban ng Panginoon na tayo ay manatiling palagi sa panalangin at magpuyat na may pagpapasalamat. Ibig sabihin, magpuyat na may pagpapasalamat ay literal din itong pagpupuyat, pero hindi pagrereklamo. Kahit tayo ay napupuyat sa panalangin, ay magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sapagkat kalooban niya yung manatili tayong nakikipag-ugnay sa Kanya. Kalooban pa rin ng Panginoon na tayo ay laging mayroong pagnanasang kausapin natin ng Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga ang mahalagang paalala dito ni Pablo sa Colossus 4:2. Manatili kayong palagi sa pananalangin at kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Mga kapatid, ito po yung sinasabi kong ang paksa natin ay mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat sa panong ito, pag namuhay tayo ayon sa ating kalooban, mawawala yung pag-asa. Sabi sa number 1 natin, magalak sa pag-asa. Ang pangalawa ngayon, magmatiisin tayo sa kapigatian. At ang pangatlo ay maging matyaga tayo sa pananalangin. Ito po ang kalooban ng Diyos na itinuturo sa atin. Ito ang kanyang kalooban na ating ipamuhay ang mga salitang ito. Sapagkat sa bawat salita na itinuturo sa atin ng Panginoon, mayroon siyang inuutos, pero mayroon siyang mga pangako. Kaya nga mga kapatid, itong mga salita na ibinahagi ko po sa inyo ngayong gabi ay bigyan po natin itong lagi ng pagpapahalaga. Sapagkat ang mga salitang ito ay nanggaling din sa kalooban ng Panginoon. Oo, nalulungkot tayo, pero ang sabi niya, magalak tayo sa pag-asa. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-asa. Marami tayong kapigatian, pero ang turo niya, magmatiisin tayo sa kapigatian. At kung tayo'y nagtitiwala sa mga kapigatian na ating nararanasan sa panahong ito, may dakila namang gantimpala. Kaya ang panghuli nga ay sinasabing manatili kayong palagi sa pananalangin at gawin ninyo itong may pagpupuyat, magpuyat na may pasasalamat. Huwag po tayong manghinayang kung tayo napupuyat sa panalangin, sapagkat kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. At kapag kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, ay lagi tayong mamumuhay na mayroong kagalakan, may pag-asa, at lagi tayong mamumuhay ng ayon sa kalooban niya, may kapayapaan. Tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin. Panginoon, maraming nga po salamat. Nagkakaloob kayo ng banal na salita. Sa panahon ito, itinuro niyo sa amin kung paano kami mamumuhay ng ayon sa kalooban niyo. Hindi niyo kalooban na lagi kami nalulungkot. Kaya nga ang itinuro niyo ay kami ay magkaroon lagi ng kagalakan. Magkaroon kami ng pag-asa. Magkaroon kami ng pagtitiwala. Sapagkat kayo ang aming Diyos na aming pong dinudulugan ay Diyos na laging tapat sa mga pangako niyo. Kaya tulungan niyo kami, Ama, na kami manatiling palagi sa pananalangin
Bigyan niyo kami ng katiyagaan sa pagpupuyat. Bigyan niyo kami ng katiyagaan. Laging binubulay-bulay ang mga salita. Ang salita ninyo na may kapangyarihan, may pangako sa katapatan ng mga pangakong ito. Kami po ay laging may pag-asa sa inyo sapagkat kayo ay matapat magpakailanman. Palain niyo ang mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, sila man bilang mga anak ng Diyos ay nakakaranas din ng mga tiisin sa buhay. Ang aking dalangin ang idagdag po ninyo sa mga kapatid ang pananampalataya. Abutin niyo ang mga kapatid sa pangailangan lakas, spiritual, physical. Abutin niyo ang mga kapatid sa kanilang pamumuhay araw-araw na may kapayapaan at pag-asang nanggagaling sa inyo. Pagpalaan niyo rin ang mga kapatid sa Iglesia ng Pagtamo, sa mga kapatid na may sakit. Patuloy niyo po silang dalang kagaling at kagamutan. Sa mga kapatid na nasa panahon ng kahirapan, tulungan niyo po. Sana ay mabasa nila at marinig ang mga salitang ito na may madala kami sa pag-asa sapagkat kayo ang Diyos ng pag-asa sa kahirapan. Pagpapalin niyo sila, Panginoon, sa kanilang kahirapan. Pagalingin niyo sila sa lahat ng karamdaman. At tulungan niyo magkaisa kami ng Espiritu. Ngayon ang aming Diyos na pinaglilingkuran at tiwalaan namin dapat kayo magpakailanman. At tumaasa po ako, Ama, bibigyan niyo ng bisat kapangyarihan ang bawat salitang ito sapagkat ang salitang ito ay mayroong mga pangako at kayo'y maaasahan namin sa inyong katapatan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kagandahan loob sapagkat ang inyong pagmamalasakit sa amin ay nananatiling palagi. Ama, ang lahat ng ito ay aming hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayan, matatanmuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na